Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaanang kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levy Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Isang magandang pinagpalang araw muli ng ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli tayong magkakasama-sama sa pag-aaral na naman ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat nung nakaraan pong ating mga pag-aaral, napag-aralan na po natin na ang Biblia ay siyang true scientific book pagkat ito ay binubuo ng salita ng Diyos. Ang mga propeta ay nagsalita hindi mula sa kanilang sarili, kundi ang banal na Espiritu ang nagpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Ang Biblia rin ang nagsasaad ng pinagmulan at kung paano maiiwasan at paano wawakasan ang lahat ng pandemya na ating nararanasan. Kaya purihin natin ang Panginoon at muli tayong magsama-sama sa pag-aaral ng Kanyang mga salita upang ating malaman paano natin lalabanan ang pandemyang ito na nasa ating kapaligiran. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po ngayon manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at minsan pa'y dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, patuloy na nagpapala at namamatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga pag-iingat. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa dakilang pagkakataong ito na kami makapag-aral upang kami magabayan at huwag kaming mabalisa ng labis-labis dahilan sa pandemya na nangyayari sa buong sanlibutan. O salamat po sa pagpapatawad mo sa aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa katiyakan na muli mo kaming sasamahan ngayon sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu sapagkat kami po'y nagpapasakop sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay ang tatlong lunas o panlunas sa pandemya. Alam po natin na sinasabi ng mga siyentista, itong COVID-19 ay walang gamot. Walang bakuna na para labanan ito. At ang sinasabi nila, kinakailangan nating magsuot ng face mask, kinakailangan nating parating maghugas ng kamay, at kinakailangan natin yung social distancing. Ang tanong ay, bakit kailangan natin ito? At sapat ba ito? Lahat na nagdaang viral ng pandemya, alam po ba ninyo, hindi ito natuklasan ang gamot bago nawala. Kung hindi ang Diyos ay gumawa ng himala upang ito ay matapos. Lalo na yung tinatawag na bubonic plague. Alam po ninyo, sang-ayon sa ibang ulat, nagkaroon ng malaking sunog doon sa Europa. At yun ang ikinamatay ng mga black rat, ng mga daga na siyang nagdadala noong virus at natigil yung pandemya. Kaya mayroong pag-asa sa ating Panginoon, mayroon siyang paraan, hindi nga lang natin alam kung paano, subalit ngayon, sisikapin po nating tuklasin, lalo na ang lunas sa pandemya na siyang pinakamalala at pinakauna sa lahat. So, tayo po ay magpapatuloy. Pagsuot ng face mask, bakit nagtusuot ng face mask? Upang huwag makahawa ang ating laway o ang ating hininga na may dalang virus. At upang huwag ding makalanghap ng hanging may virus na dala ng mga tilamsik ng laway mula sa ating bibig.
Kinakailangan din natin ang paghuhugas ng kamay o tubig o alkohol, paglaban ng damit upang maalis o mamatay ang anumang nakahawang virus na kumakapit sa ating katawan. At yung social distancing para huwag mahawa o makahawa ng virus na hindi natin nakikita. Ang tanong, sapat po ba ito? Katulad po ng virus, si Satanas hindi rin natin nakikita. Subalit siya ang dahilan ng pinakamalalang pandemya na pumapatay sa lahat ng tao. At katulad ng ating pandemya ngayon, 3 bagay ang dapat mayroon tayo upang tayo ay huwag mapasok ni Satanas at huwag makahawa ng turo at aral ni Satanas. So titingnan po natin yan. Una, takpan ng face mask ang ating bibig at ang ating ilong. At kinakailangan natin na tayo'y makatiyak na mayroon tayong face shield upang ang ating mukha ay mailayo rin sa mga pagkahawa. Dapat walang lalabas na hangin mula sa atin kung tayo'y may virus at wala ring hangin papasok sa atin na mayroong virus. Ano po? Yun ang kahalagahan ng face mask. At alam po ba ninyo, kapag kayo pong binuksan ang inyong banal na kasulatan, sa Efeso 4:14 ay ganito po ang inyong mababasa. Efeso 4:14. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. So mga minamahal, ang wika rito, yung hangin pala ay nagre-representa sa mga aral. Mayroong hangin na dalisay mula sa Diyos at mayroong virus mula sa kaaway ng Diyos. At ito po ay walang iba kung hindi ang aral na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag inyo pong tiningnan, sa Juan 16:13 ay ganito po ang sinasabi. Juan 16:13 ay aking pong babasahin. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ibig sabihin mga minamahal, dalisay na hangin o katotohanan, aral na mula sa Diyos ang dadalhin ng banal na Espiritu, sapagkat ito ang ating kinakailangan. So, yung pong face mask ay sumisimbolo sa mga harang, sa mga maling aral. At ang tutulong sa atin dyan ay ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 17:17 ay ganito po. Ang wika po ay ganito. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. O mga minamahal, ang wika rito, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ibig sabihin, tayo ay ibig ng Panginoon na maingatan sa katotohanan, nagmumula sa aral ng Diyos, sapagkat lahat na hindi nagmumula sa banal na kasulatan na turo at aral, mga bagay na lumalaban sa sinasabi ng Biblia, makatitiyak kayo na yan ay wala sa katotohanan at yan ang magdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan, tinatawag nating virus ng mga maling aral. Ang sabi nga po ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat, sa unang kapitulo at sa talatang 11 hanggang 21, ang wika po ni San Pedro ay ganito. Nais ko pong basahin muli ang sinasabi ni San Pedro sa kanyang sulat, kanyang pangalawang sulat, sa talatang 11. Ang wika po ay ganito.
Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak, mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya no dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So napakaliwanag po ng sinasabi rito na ang banal na Espiritu, siya ang nagsalita. Ang banal na Espiritu, siya ang nagpahayag ng katotohanan na isinulat ng mga propeta dito sa Biblia. At alam ninyo na kapag ang katotohanan mula sa Diyos, hindi yan maaaring pabulaanan. Subalit mayroong kaaway na pipiliting sabihin, hindi natin mapagkakatiwalaan ang salitang yan. Subalit, pakatandaan po natin ang banal na kasulatan, kaya nasulat dahilan sa banal na Espiritu. Pangalawa, paghuhugas ng kamay, paliligo, at paglaba ng mga damit na ginamit. Yan ang kailangan para makaiwas tayo at para matapos ang pandemya. Yan naman po ang sinasabi naman po niyan dito sa aklat ng Hebreo ay ganito po mga minamahal. Sa Hebreo, ika-10 kapitulo, sa talatang 19 hanggang 22, ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Hesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan. Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So mga minamahal, napakaliwanag na kinakailangan na po tayo'y mahugasan ng dalisay na tubig. Alin itong dalisay na tubig na sinasabi ng banal na kasulatan? Atin pong makikita yan sa aklat ng Apokalipsis, 12 kapitulo, at sa talatang 10 at 11. Nais ko pong ating tingnan ditong mabuti. Apokalipsis, 12, 10 at 11. Ang wika po ay ganito. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan na si Satanas ay kanilang dinaig sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ito po yung tubig na humuhugas na sinasabi rito. So yun ang representation nung hand washing natin ngayon. Ano po? At yung malimit na pag-aalkohol, yung paglalaban ng ating mga damit na pag tayo'y nanggaling sa palengke, pagdating sa bahay, kinakailangang maghubad muna bago pumasok at pagkatapos lalaban yung ating damit at tayo'y magbibis ng panibago o kaya'y maliligo na muna upang malinis. Ito po ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na siyang huhugas sa ating lahat ng mga kasalanan
upang mawala ang pandemya sa ating buhay. Ang sabi po sa Apokalipsis, ikapitong kapitulo ng Apokalipsis ay ganito po ang wika, talatang 13 hanggang 15. Ang wika po ay ganito, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanganggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. Mga minamahal, pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Nakapagtataka naman, bakit puputi? Dugo yung ginamit. Subalit yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung po kasing kaputian ng damit, ibig sabihin, kalinisan. Kalinisan. At nalinis tayo mula sa pagkahawa sa mapaminsalang pandemya, paminsalang virus ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yung pala ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay ipinahintulot na siya ay mamatay doon sa krus, sapagkat ibig niyang tayo ay matubos. Pangatlo, una po ay ating napag-aralan yung face mask. Sumisimbolo sa aral ng katotohanan na mula sa banal na Espiritu. Pangalawa, yung paghuhugas, paglilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala. At ang pangatlo, social distancing. Ano ba ang ibig sabihin itong social distancing? Paano natin ito magagamit sa ating pakikipaglaban sa pinakadakilang pandemya, ang pandemya ng kasalanan? Ang sabi po sa Isaias 50, talatang 1 at 2 ay ganito, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pagdinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya'y hindi nakikinig. So mga minamahal, yung social distancing na nangyari, sa halip na tayo ay mag-distance doon sa kasalanan, dumistansya kay Satanas, tayo'y lumayo. Ang nagdistansya tayo ay sa Panginoon. Kaya sabi, kaya hindi niya marinig kasi kayo pinapaghiwalay kayo ng inyong kasalanan. Datapwat kailanman ang ibig ng Panginoon, tayo ay maligtas, tayo ay lumapit sa Kanya at doon tayo mag-distancing sa sanlibutan. Ang sabi nga po sa Ezekiel 33:11 ay ganito po. Nais kong basahin dito sa Ezekiel 33:11. Ang wika po ng ating Panginoon ay ganito, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? So sinasabi rito ng ating Panginoon, ayaw kung kayo'y namamatay, ayaw kung kayo'y napapandemya, ayaw kung kayo'y magkakaroon ng virus, subalit ang wika ng Panginoon, manumbalik kasi kayo sa akin. Ang Panginoon gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, nang ibig niya ay ang ating kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Kaya kapag tinignan ninyo ang huling panawagan ng ating Panginoong Diyos dito sa Apokalipsis, kapitulo, sa 18 kapitulo, talatang 4 at 5, ay ganito po ang sinasabi. At narinig ko
ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanya mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanya mga salot, sapagkat ang kanya mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit at natatanda ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. O mga minamahal, ang wika ng Panginoon, humiwalay kayo sa Kanya. Distancing, distance. Humiwalay kayo kay Satanas. Humiwalay kayo sa mga maling turo at aral na hindi nagbubuhat sa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga na ang ating pananampalataya ay nababatay sa salita ng Diyos na ipinahayag ng banal na Espiritu. At kapag pinag-aralan natin yung salita ng Diyos, yan po ay nagmumula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis. Meron po kasi mga tao nagtuturo ang gusto yung bagong tipan lang. Mayroong mga tao ang gusto yung sulat lang ni San Pablo, sapagkat yun lang ang magaan sa kanilang puso. Yung iba naman ang gusto ay yung mula lang sa Mateo hanggang sa aklat ni Juan. Subalit dito po ang sinasabi, lahat ng sinalita ng mga propeta nagmumula sa Diyos at yan ay para sa katotohanan at ating kaligtasan. So, paano natin ito gagawin? Paano natin matatanggap ang Ama, Anak, Espiritu Santo sapagkat yun ang kailangan natin. Yung una, katotohanan mula sa Espiritu, yung Espiritu ang magbibigay sa atin yan. Pagkatapos lilinisin tayo ni Kristo, pagkatapos ay ang Ama. Kinakailangan, sabi niya, humiwalay kayo sa sanlibutan, lumapit kayo sa akin. Paano natin magagawa na magkaroon tayo ng spiritual face mask at spiritual na paglilinis at magkaroon tayo ng social distancing sa sanglibutan? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, at ito ang gusto kong maunawaan nating mabuti, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon, ng ibig niya, tayong lahat ay mga ligtas. Mateo, Kapitulo 28, sa talatang 18 hanggang 20. Ano po ang wika? Ang wika rito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. O mga minamahal, ang wika ng Panginoon, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Gawin ninyo silang aking mga alagad na sila'y bautismuhan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan ninyo silang sundin lahat ng mga iniuutos ko. At ang wika ng ating Panginoon, ako'y palaging sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam po ninyo, si San Pedro man ay binanggit din niya ito. Sa mga gawa, sa 2 kabanata o kapitulo, at sa talatang 37 at 38 ay ganito po ang sinasabi. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. O mga minamahal, kung inyong nadarama na kayo ay tinatawagan ng Diyos para sa Kanyang kaharian, ang wika, magpabautismo kayo. At ang banal na Espiritu ay tatanggapin ninyo. At siya ang magtuturo sa atin ng lahat
ng katotohanan. Alam po ba niyo? Ang sabi ni Santiago, kapag ating tiningnan ang sinulat ni Santiago sa ika-4 na kabanata o kapitulo at talatang ika-4 at ika-5, ay ganito po ang inyong mababasa. Hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi sa banal na kasulatan na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan. Ibig sabihin, kung ating gagawin kung ano yung ginagawa ng sanglibutan at hindi yung sinasabi ng banal na Espiritu sa pamagitan ng banal na kasulatan, ang wika, kayo'y nakikipag-away sa Diyos. O sasabihin, ba, hindi naman ako nakikipag-away sa Diyos. Pero isang bagay, sabi ni Jesucristo, ang hindi panig sa akin, laban sa akin. At dito, yung pakikipagkaibigan sa sanglibutan, ang wika ng Panginoon, pakikipag-away sa Diyos. O mga minamahal, ang tatlong persona ng pagka-Diyos ay nagnanais na tayo ay makipagkaibigan sa Kanya. Sapagkat ibig niya na maligtas ka, ibig mo ba siyang tanggapin? Langhapin ang sariwang hangin ng katotohanan. Pahugas sa dugo ni Kristo sa pamagitan ng bautismo at makipagkaibigan ka sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos. Sapagkat ang wika sa Juan 14:21 hanggang 24, ang wika po ay ganito. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa Kanya, Panginoon, paano mong ipapahayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus sa Kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa Kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. O mga minamahal, tunay po ng ating Panginoon nais makipagkaibigan sa iyo, sa akin. Isa lang pong kondisyon, tanggapin mo siya sa pamagitan ng bautismo at sundin mo ang kanyang mga utos. Ibig mo po ba na sundin ang ating Panginoon? Huwag ka na pong mag-aliblangan. Huwag ka na magdalawang isip pa. Ang Panginoon ibig na tumahang kasama mo. Ang Panginoon ibig na ikay gabayan at ilayo sa mga pandemya. Tanggapin mo siya bilang iyong kaibigan at tagapagligtas, at ikay tiyak na maliligtas. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na hindi mo nais na sino man sa amin ay mapahamak. Iyong sinugo ang iyong bugtong na anak upang kami ay matubos. Iyong isinugo ang iyong banal na Espiritu upang kami gabayan, upang kami makarating sa iyong kaligtasan. O Amang Banal, turuan mo puno kaming magmahal sa iyo ng gayon na lamang, na sundin namin ang lahat ng iyong kautusan, tanggapin namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, tanggapin namin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kasulatan, makamta namin ang buhay na walang hanggan. O Amang Banal, pagpalain mo po ang aming mga kaibigang ito, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos sumaating sama-sama.